Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So ayan, maraming salamat guys sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading, sa ating daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So by the way guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Ayan. Message nyo na lang ako sa mga gusto mag-inquire, okay? So, ritual din guys, nandyan. Kung gusto nyo guys mag-avail ng rituals. So, tingnan natin guys, kanina bang love reading itong masasabi natin ngayon? Kanina ba itong love reading? Kanina itong love reading. Okay, so meron tayong Eight of Cups. Alam nyo guys, itong person mo, medyo ano pa siya, nagpapakipot, na parang sinasabing wala na siyang nararamdaman, hindi ka na niya gusto. Ganun yung pinapakita sa akin. Pwedeng hindi siya guys nagpapakita ng affection. Tinatago niya totoo niyang nararamdaman. Okay, so, ayan. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, uhaw pa rin sa pagmamahal mo itong person mo. Kasi tignan mo, si Eight of Cups kasi guys, is someone na lumayo na to eh. So, tumatalikod na yan. Pero nandun pa rin yung pagmamahal. Okay? Pero yung person mo kasi guys, ayan no. Kahit sabihin niya na parang hindi ka niya nagusto, iparamdam niya sa inyo, medyo cold na siya, pwedeng ikaw, medyo nahihirapan ka na sa relationship nyo, kahit sabihin na natin na ganito, yung kinahihinatnan yung dalawa, is parang yung person mo, hindi ka rin niya kayang i-let go ng tuluyan, no? Hindi ka niya kayang mawala sa pinapakita sa akin dito. Nandun nga siya sa point na gusto niya pa rin yung energy mo. Gusto niya pa rin na magkasama pa rin kayo. So, parang may mga scenario pa nga dito na, ayun na, yung bottom of the deck mo. Parang may mga scenario pa dyan na minsan kinukwento ka pa rin niya sa mga friends niya. Parang pinagmamalaki ka niya kahit na parang kahit na hindi mo to ramdam, no? Pero yung malinaw na pinapakita sa akin dito, guys, parang pinagmamalaki ka ng person mo sa mga friends niya, sa family niya, or basta kahit na sabihin na nating masasakit yung sinasabi niya sa inyo, yung tipong kahit isipin mo na itong taong to parang wala nang pagmamahal sa inyo, pero guys, bakit ganun, no? Hindi niya kayang iparamdam sa inyo, pero kaya niyang ipakita sa ibang tao na mahal ka niya. Hindi naman sa parang kaplastikan or parang nagpapanggap lang siya. Pero ganun yung way niya ng pagmamahal, guys. Okay? Medyo ano ka nga eh, tawag dito, ma-misinterpret mo siya, no? Kasi bakit siya ganyan? 'Di ba? So, tignan pa natin. Kanina itong love reading, spirit guide. Meron tayong the star. 'Di ba yun, no? Sa totoo lang guys, gandang-ganda, gupong-gapo pa rin sa yung person mo, bangong-bango. Ganon. So, nakikita kita na someone na parang, na-appreciate niya pa rin yung ganda mo eh. Na-appreciate niya yung kagwapuhan mo. Ganon yung pinapakita sa akin dito, na parang kahit na ikaw pangit na pangit ka na sa sarili mo, pero yung person mo, nakikita niya kung ano yung maganda sa inyo. Okay? Isipin mo yon, hindi mo na-appreciate yung sarili mo, pero na-appreciate ka ng person mo. Kahit sabihin na natin guys na, ito kasi person mo, parang, ano siya, medyo may, baka, ganun yung love language niya, like, parang medyo idinadown ka, sabihin na natin na parang sabihin sa'yo, pangit ka naman, ganyan, di ka naman maganda, di ka magwapo. So, biro lang sa kanya yon. Oo, wala naman siyang ibang, parang, intention doon. Pero masaya siya ng parang iniinis ka niya. Okay? Titingnan pa natin. Oh my God. Alam nyo guys, may nanggugulo dito, no? Meron ditong someone na hindi makamove on sa person mo. Ganon yung energy na nasasagap ko rito. Kaya rin siguro ikaw, medyo napapaisip ka sa intention ng person mo sa'yo. Kasi nga, may na-involve, I think cheating to, no? And kung nag-end na sila, parang hindi pa rin guys makamove on
sa kanya yung taong yan. Oo. Hindi pa rin guys matanggap na tong taong to na naghiwalay na sila dahil parang ikaw yung pinili. Kasi kung makikita nyo guys, ayan no, um, stuck yung person niya, ano, stuck tong other person, yung involved, kung nasa love triangle ka ngayon, yung ibang involved na i-stuck siya ngayon doon sa pagmamahal ng person mo. Kumbaga, parang, um, parang hoping pa rin siya na maayos silang dalawa. So, siguro ito yung naging third party, or ano ba, pwedeng nauna sa kanya. Basta merong ibang involved dito guys, no? Na hoping pa rin siya na maayos sila nung person mo. Pero yung person mo kasi, nakikita ko mukhang mahal ka eh, kahit na parang hindi mo ramdam kasi nga, yung love language ng person mo medyo cold. And di mo rin siguro guys maramdaman yung effort niya kasi yung kung paano kanya i-treat, no, kung paano kanya itrato, parang para kang barkada niya lang, parang di ka naman minahal, parang gano'n. Okay, so tignan pa natin. Meron tayong, oh. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, Seven of Swords. Parang yung person mo, bigat na bigat siya ngayon sa sitwasyon. Pero mas stress dito yung ano, yung ibang involved, no? Yung babae o lalaki ng person mo, yung patay na patay pa rin sa person mo. Parang siya yung mas hirap na hirap yung kalooban. Okay? May nakikita akong conflict ngayon sa situation nyo and nandun ka sa point na hindi ka makaalis kasi may nag-uugnay sa inyo or mahal mo rin naman yung person mo. So, yan parang expect mo, parang itong person na to, yung malinaw na pinapakita sa akin, magpapapansin siya sa inyo. So, kung ramdam mo, no, bigla na lang siya mag-chat, tapos parang iniinis ka lang, or bakit siya nagpaparamdam, ano ba intention niya, bakit ganyan siya, yung malinaw kasi guys na pinapakita sa akin dito. Gusto niya pa rin maramdaman mo yung presensya niya, no? Hindi mo makalimutan yung pagmamahal mo sa kanya. Kumbaga gusto niyang alagaan yung pagmamahal mo na yan. Pero hindi naman niya guys pinapakita ng direct. So, nagpapapansin lang talaga siya guys para i-remind ka lang na hey, nandito ako, hindi ka pwede mag-move on. Parang ganon. Pero sa totoo lang guys, parang itong person mo yung hindi talaga maka-move on. So, siguro kung ito yung third party, no? Feeling ko hindi na talaga sila okay ng third party. Okay, pwedeng kung nagsasama sila, kung sila talaga nagsasama, no? Ang pinapakita kasi sa akin dito, tatlo kayong involved. Tatlo kayo dun sa eksena. Na parang may nag-ahabol pa rin dun sa person mo. And pwede na hindi na sila okay and nararamdaman nung third party na yung person mo is parang bumabalik sa'yo. Okay, or nagpaparamdam na naman sa inyo. So parang ano yung nangyayari? Sa inyo pa rin ang huling halakhak. Ikaw pa rin ang magtatagumpay sa huli. Parang ganon. Okay, tignan natin. Meron tayong Ten of Pentacles. So, ikaw kasi malakas yung laban mo. Kasi nga, pwedeng kilala ka na ng pamilya. Pwedeng may pamilya kayo. Okay. So, parang mas malaki kasi yung laban mo. Actually, hindi ka na gano'n nag-expect dito sa taong to eh. Hindi mo na siya parang pinagdarasal pa. Hindi mo na talaga siya sa parang sinasama pa sa eksena. Hindi mo na nga ini-imagine na parang babalik pa ba siya? Or ayusin pa ba niya yung relationship nyo? And ito na ngayon nangyayari. Kasi nga, iniwan ka niya sa ere. Sinamahan niya ibang tao. Or pwede pinili niya ibang tao. Pwede rin naman case na talagang nung panahong yon is talagang marami ng conflict. Ang dami ng challenge. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Five of Wands. Literal na cheater talaga tong person mo. Kasi ayan, no, ang dami kasi nagkakagusto sa kanya. Ito guys, lagi yung tatandaan. And ngayon, nare-realize ko. Ewan ko kung nare-realize ng iba, no. Sa totoo lang, totoo yung sabi ng mga matatanda, no. Na mas piliin mo yung merong magandang kalooban. Kasi ang itsura guys, lumilipas. Pero pag mabait ang partner mo, panalo ka eh. Kasi habang buhay mo nang kasama yan, and syempre, pipiliin mo yung taong bibigyan ka ng peace of mind.
hindi mo rin naman sure kung yung person na pipiliin mo. Sabihin natin may tsura, pero wala ka naman peace of mind sa tao niyan. So, di ba? Piliin mo pa rin yung person na bibigyan ka ng peace of mind. Okay, tingnan natin. Meron tayong 10 of Wands. Family pa rin to. So, nakikita ko guys, mukhang mag-isa mong pinasan, no? Shinolder yung pamilya nyo. Pwedeng inabandonan niya kayo kasama yung mga anak mo. Okay, itong person mo na to. So, yung iba naman sa inyo guys, pwede magkasama pa rin kayo, pero hindi siya binibitawan ng third party. Meron tayong Wheel of Fortune. Moving forward to eh. So, nakikita ko na parang nakaka-move on ka na dun sa sitwasyon. Or nakaka-move on ka na din sa taong to. Parang hindi mo na siya ganong naiisip. Naiisip mo na yung mga magagandang bagay. Kahit papano, unti-unti ka nakakausad. Hindi man ganon kabilis, pero nakikita mo na may progress. Diba? So, parang kahit papano, nakaka-recover ka na. Hindi na kagaya dati na siguro araw-araw ka umiiyak, araw-araw ka nasasaktan. Bago ka matulog, naiisip mo siya. Pagkagising mo siya, agad ulit yun nasa isip mo. So, hindi siya mawala sa isip mo. Hirap na hirap kang mag-let go. Pero ngayon, kasi guys, itong Wheel of Fortune, moving forward to eh. So, natatanggap mo na. Okay? Tignan natin. Meron tayong, wow, 8 of Cups na naman siya guys. So, kumbaga, babaligtad yung sitwasyon eh. Kung dati siya yung umalis, pero parang inunti-unti kanyang layasan. Dito naman guys, siguro ang nararamdaman mo na lang din dito is awa. Pero mas malinaw kasi na pinapakita sa akin na ready ka nang i-let go na lang tong taong to. Kasi sobrang sakit na eh. Kumbaga, sana nung una pa, medyo fresh pa kayo pantanggapin. Pero pinalipas niya ng siguro taon, di ba? Then kinaya mo na wala siya. Kasi yun naman yung gusto niya mangyari eh. Na hindi mo na siya maramdaman. Pinuwer sa kanyang kalimutan siya. Okay? So, parang ang kapal ng mukha niyang bigla na lang siya babalik. The Hermit to. Medyo nasasaktan ka sa ginawa niya sa inyo. Kumbaga nanunumbalik lahat ng sakit na pinagagawa niya tong taong to. No? Yun yung pinapakita dyan. Kumbaga, nandun sa point na kala mo naka-move on ka na pero nasasaktan ka pa rin pala. Ganyan. Siguro mas maganda wag mo nang kausapin. Kasi mas, hindi ka mag-heal ng tuluyan. Okay? Kumbaga, talagang mararamdaman mo yung sakit na yan. Kung may connection pa rin kayong dalawa. So, siguro hindi maiwasan kasi pamilya nga eh. Ayan, may mga anak kayo or matagal kayo nagsama. Matagal kayong live-in. Tapos, siguro kapitbahay mo. Basta, alam niyan guys, pamilya kasi yung nakikita ko dito. Kumbaga parang may kakaibang connection. No? So, tignan natin. Meron tayong obsessed. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you when I'm out. So, yun na nga sabi ko sa inyo. Parang bumabaliktad yung sitwasyon. Ito, dati siya yung umalis, kaya ikaw na yung umaalis. So, since pinaramdam mo yan sa kanya, nata-challenge na yung tong taong to. Okay, bakit ganoon? Parang, hindi naman siya ganyan na mahal ako na tong taong to. Pero ngayon, bakit kinakaya niya akong tiisin? Alam mo yon, ang pinapakita kasi sa akin guys, hindi ka nakatulad ng dati. Pero ang ina-expect ng person mo, ikaw pa rin yung dati. And na tataka siya, parang ang layo mo na sa dati. Meron tayong unblock me. Ayan o. Ini-stock ka niya gamit dummy account. I think blinak mo na tong taong to. Kasi medyo, walang katapusang pagdadrama yung ginagawa niya. Pagpapapansin. Medyo naiirita ka na sa ginagawa niya. Yun yung pinapakita dyan. So, tignan pa natin. Meron tayong let me go. So, talagang gusto mo nang i-let go ka na tong taong to. Kasi talagang, hirap ka nang patawarin siya. Kumbaga, kung sana nga noon pa, mahal mo pa. Pero ngayon kasi guys, mas tinanggap mo nang mawala na siya sa buhay mo or wala na siya sa buhay mo. Meron tayong wild side.
There's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. So, namimiss niya guys yung love making niyo. Gano'n ka ba ka-wild? Ayun no, ang laking kawalan daw nun sa kanya guys. I feel lost without you. Oh my God, grabe naman to. Parang katawan mo na lang yung habol ng person mo sa inyo guys. Sabi ko nga sa inyo, ito nga tingin sa inyo na star eh. Gandang-ganda, gupong-gapo. Siguro nung iniwan ka ng taong to, gumanda ka, gumuwapo ka. Talagang in-enhance mo yung sarili mo. 'Di ba? So, tignan pa natin. Okay. Doon tayo sa nararamdaman. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman ni person sa'yo? Meron tayong emperor. Ayun o. Tingin niya sa inyo emperor. So, alam niyo guys, si emperor, matigas na to eh. Okay? May paninindigan na to. Nandun ka na sa point na talagang hindi mo na talaga siya kailangan. As in, wala na. Oo. Wala na talaga. Siguro mas gusto mo na yung nag-iisa. Or mas na-enjoy mo yung pagiging single, di ba? Sinanay ka naman niya kasi. So, ang tingin niya sa inyo guys, someone na matigas. Matigas na yung loob mo. And nag-o-offer siya sa inyo. Pwedeng sinabi niya na sa inyo na mahal ka pa rin. Gusto niya bumalik. Pero parang ang bagal ng progress kasi pentacles to eh. Siguro, pwede kung meron siyang i-offer sa inyo. Or sabihin na natin guys na ano yung magiging assurance mo doon sa relationship. Di ba? So, yan. Aries energy tong emperor. Tignan natin ano naman yung tingin sa'yo ng person mo. The Magician. Ang tingin niya sa inyo guys, utu-utu eh. Kaya kanyang paikutin. Kaya kanyang i-gaslight, no? Ganon kanya nakakita. Pero siguro kasi ngayon, emperor ka na eh. Parang wow, hindi ka na katulad ng dati, hindi ka na mahina. Ang lakas mo na ngayon. Ang laki ng pinagbago mo. Okay. Yan yung tingin niya sa inyo, parang kaya ka pa rin yung paikot-ikutin. So, ngayon, medyo nahihiya siya. Oo, nahihiya siya ngayon kasi parang piling niya napahiya siya. Okay, so tignan natin. Ano naman ang... Ano naman ang magiging plano na itong taong to sa relationship niya? Plano niya. Okay, na ito pentacles so. Actually guys, kung talagang ipaparamdam mong wala na, tatanggapin niya na yun. Oo. At least daw ginawa niya yung best niya. Okay, ayaw niya na parang ipahiya pa yung sarili niya eh. Kasi alam niyang nakakahiya na yung ginawa niyang pagtalikod sa inyo. So parang nakakahiya na ipamukha pa sa tao na talagang naghabol pa siya sa inyo pagkatapos ng mga pinagagawa niya. So, yun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay, so ano yung gagawin niya rito, guys? Ano siya eh? Nandun siya sa point na kung ano yung decision mo, dun na lang din siya. Okay? Pero at least gagawin niya yung best niya. May effort na, meron siyang effort na gagawin dito. So, outcome sa side ni person, meron tayong the world. Alam niyo guys, hirap na hirap siyang mag-move on. Pero pipilitin niya. Ikaw yung taong pinanghihinayangan niya ngayon. Okay? Yun yung pinapakita dyan. Kasi parang akala niya talagang kaya na niya eh. Kasi nga nagawa naman niya, di ba? Nagawa na niya eh. Iniwan ka, pinili niya ibang tao. So bakit ngayon hindi siya maka-move on? Di ba? So pwede magtaka kayo, ba't hindi siya maka-move on ngayon? Kasi na-realize niya talaga. Okay. So, titignan natin guys yung zodiac sign sa side ni first. So, sabay atin. Okay. Meron tayong Aries, Virgo, Cancer, Scorpio, and Leo, Sagittarius. Meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, Aquarius, Libra, and Sagittarius. Ayan.
Aries, Gemini, Cancer, Taurus, Scorpio, and Leo energy. Okay, tingnan naman natin guys. Sa side mo. Ano yung nararamdaman mo kay person? Oh. Nakikita ko sa inyo, may na feel ka pa talaga, may feelings ka pa talaga, pero kaya mo nang sukuan, kaya mo nang i-let go. Parang yes, may pagmamahal pa, pero kaya kong i-let go. Parang ganun. So, yun ang nararamdaman mo sa kanya. Okay? Kasi, ang gusto mo lang naman dito, bumawi siya sa pamilya mo eh. Or sa mga anak mo. Yun na lang yung parang gusto mo eh. Parang kahit hindi na sa akin, para sa pamilya na lang natin. Okay? Ganon. Ano yung tingin mo sa kanya ngayon? The Fool? Wala, tanga siya. Parang ganon. Ganon mo siya nakakita. Napakatanga pala niya. So, parang ikaw, parang, ang tanga ko rin pala, ba't ako pumatol sa kanya? Ganun mo siya nakikita ngayon. So, parang feeling mo, wala kang magiging future sa kanya kahit balikan mo siya. Parang ganyan. Okay? So, tignan natin ano naman yung magiging. Okay. Plano. Ayun. Ano yung magiging plano? O, diba? Wala eh. Nasa isip mo na parang gantihan na lang. Kung sakali, no, parang kung babalikan mo siya at once na ma-frustrate ka, pwedeng gawin mo lang din sa kanya yung ginawa niya sa inyo na in-involve ka sa third party. So, pwedeng gawin mo rin sa kanya. Okay, kung sakali. Kasi hindi ka na ganun ka-attach. Sabihin na natin, yes, andun yung love. Pero baka yung love na yan is awa na lang yan, guys. Okay? So, tignan natin yung outcome sa side mo. Meron tayong Ace of Pentacles. Ayun. Ang gusto mo na lang din talaga is assurance or maging civil na lang kayong dalawa. Like, ano na lang, tulungan na lang. Hindi ka na nag-expect pa ng love sa taong to. So, nandun ka sa point na mas iniisip mo yung practical. Okay? Ano yung mas practical na para? Zodiac sign, Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo, Taurus, and Pisces. Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Leo, and Aries. Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Gemini, and Aquarius energy. So, tayo guys ng card. You're so special. You truly divine. I've never felt energy like yours before, and I can't get enough. Okay, yan. Yan ang inyong reading. And my fantasy. You're my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. Oh my God. Stalker mo talaga to guys. Ang lala nitong person. Oo. You're mysterious. Diba? Kasi hindi ka na siguro masyadong public, no? Mas pinipili mo maging tahimik, private yung buhay. So, yan. So, sabi dyan, I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me, never really know where I stand with you. So, ba't naman kasi, di ba? Feeling entitled pa naman kasi itong person mo. Feeling entitled siya ngayon eh. So, tignan natin yung message niya sa inyo. Meron tayong, we were always meant to meet. It was written in the star. Okay, feeling ko soulmate or twin flame mo to, no? I'm yours forever and ever. Naku, karmic mo tong taong to. Kaya grabe yung conflict mo. Yung dalawa, no? You're mine forever and ever. So, yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you. Bye-bye.